Okay, pag-usapan natin common objections ng mga client natin o yung mga prospect natin. Probably kung meron kayo something in mind sa mga nanonood po, if you have something in mind there, pwede nyo pong i-chat sa ating comment section para mabasa ng karamihan, para mabigyan nyo rin, mabigyan kayo ng ideas, ano yung mga magandang kasagutan o paano natin paano natin sagutin ang mga common objection ng mga prospect natin. Okay? So, to those of you na may mga ideas, ano yung mga na-encounter nyo, na-experience nyo, na alam nyong effective, feel free na i-comment sa atin sa comment box para mas maraming matutunan yung mga nanonood, lalong-lalo na po yung mga bago pa lang sa ating industriya. So, probably maraming bagong nanonood dito, mga bagong sali sa ating industriya. Kaya kayo mga partners natin na medyo matatagal na po sa gantong industriya, maganda po i-mention nyo, probably pwede nyong i-DM yung mga kakilala nyo na mga bago pa lang na kailangan nilang matutunan itong mga gantong bagay. Yan, okay? Hello sa mga bagong pasok pa lang dito na nakikinig, na mamaya ko na po babanggitin yung iba para mabilis tayo at hindi ako mawala sa topic as I'm sipping my coffee right now. Siyempre, alam niyo naman, coffee is life. Okay, number 1. Anong number 1 na common objection ng ating mga prospect o kliyente? Mahal, di ba? Minsan, have you encountered those things? Yung mahal daw ang tawag dito, ang entry fee natin, yan, mahal daw ang produkto natin, yan. Ano ang pangkaraniwang sinasagot nyo o isinasagot nyo sa mga client nyo o prospect nyo na ang objection nila ay mahal ang produkto o mahal probably ang package? Yan, ano ang pangkaraniwang isinasagot nyo? Para may matutunan tayo, you could answer in your comment section para hindi lang panay greetings yung nababasa natin dito sa comment box. Mas maganda. Hello Almera na nasa Laguna. Yan. Hello, saan ka ba sa Laguna? Nasa Santa Rosa ba? Hello sa inyong lahat. O sa South Cotabato, meron din tayong nanonood, South Cotabato. Sige, tama na mo. Okay, narinig nyo ba yung sinabi ko? Ano yung mga pangkaraniwan yung isinasagot? Yan. Yan, katulad ni Mark, anong sabi niya? Okay, paggastos mahal, pag invest mura pa yan. Yes, yan yung mga magagandang sagot, di ba? Ngayon, pwedeng sabihin sa ating mga kliyente, siguro kahit magkano pa yan, kung ikakabago ng buhay mo yan, magagawan ng paraan, di ba? Mahal po kung sa gastos, pero kung sa pagninegosyo, mura lang po. From Caloocan, si Sunny Dalit. Yan, siguro probably napanood nyo na yung mga presentation ko, mga old presentation ko na lagi kong binabanggit ito, di ba? Pag ikakabago ng buhay natin ang pag-uusapan, hindi mahal yan, di ba? Pero kung gastos, natural, mahal po yan. Okay? Yan. Mas mahal po kung gagastusin, sabi ni Rowena Alipio. Okay, yan. Okay, so nilalagpasan ko lang muna yung mga greetings nyo kasi mapa-flood tayo ng greetings dito. Yan, para mas marami tayong mapag-usapan dito. Mahal po kasi ang pangarap. Yan, tama. Ang kapalit from Mylene. Yan, good. Di ba? Pag ang tinitingnan agad natin yung ilalabas na a certain amount of money na ilalabas natin, minsan ganun agad ang reaction natin, mahal. Pero have you thought of this? Na kung minsan yung cellphone mo ang mahal-mahal na hindi naman ikinakabago ng buhay mo, pero nagagawan mo ng paraan. May mga bagay tayong binibili. Gamit man yan sa bahay, gamit man sa katawan natin, pansariling katawan natin, pero hindi natin napapansin, mahal ito. Pero hindi mo ba naiisip na minsan may nabibili kang mahal pero hindi naman nakakatulong sa pagbabago ng buhay mo pero hindi mo sinasabing mahal? Yan. Okay? Parang ang dami kong kakilala na bumibili ng mga cellphones nila worth more than 70,000. Just like iPhone 13, yan, mga S21 probably. Ang dami kong na-encounter kaibigan, nakakilala na kayang-kaya nilang mag-produce, kayang-kaya nilang maglabas ng pera sa mga ganong gadget, pero sa ikakabago ng buhay natin, bakit hirap na hirap tayo? Yan. So, ano yung mga pangkaraniwang isinasagot nyo sa mga gantong objection ng mga kliyente nyo? Masyadong mahal eh. Para sa akin, yan sabi ni Sir Ram, kung i-compare natin sa mga traditional business, murang-mura na po ito. Yan, correct. Okay? Okay, yun agad kasi yung perception ng tao when they put up a certain amount of money, mahal agad. Okay? Pero hindi nila nakikita kung certain amount of money inilabas mo ba, ang kapalit ba value for money? Ibig sabihin ba, yung inilabas mong pera, okay, sulit ba doon sa bumabalik na produkto sa'yo? Yan, bago mo sabihin na ang isang bagay ay mahal o mura. Dapat titingnan mo ano ba yung kapalit. Ano ba yung kapalit ng ilalabas mong pera?
O, di ba? Pag ang kapalit naman ng ilalabas mong pera, you have products, di ba? O may kaakibat na negosyo, may produkto nang binigay sa iyo, more than what you paid for, tapos may kasama pang negosyo, probably para sa akin hindi mahal to. Okay? Mura to. Kasi bakit? Yung ilalabas mo one time, lifetime, pero ang kaakibat noon ay pwede kang kumita ng milyones. Masasabi mo bang mahal? Not unlike pag ikaw ay sabihin natin nagbukas ka ng tindahan mo, sari-sari store mo, pag naglabas ka ng certain amount of money na kapital mo, o pag naubos yung produkto sa tindahan mo, what will you do? You will replenish it, pero maglalabas ka pa ulit ng kapital. Not unlike here, one time yung kapital mo, one time na ilalabas mo yung ganung halaga, certain amount, pero yung kita mo is lifetime. may probability na pwedeng araw-araw kumikita ka without you doing the business. Kasi dito may leverage tayo. That means may mga kakilala ka, kaibigan ka, under you na ginagawa yung negosyo. Okay, as they do the business, ikaw nasa bahay lang, still, you're earning. Oh, meron bang ganong senaryo pag ikaw ay may tindahan? Wala, di ba? Yun yung mga bagay na hindi naiisip ng iba. Yan. Pero simplify lang natin. Okay, kahit gaano man kalaking halaga yan, kung alam mo naman na ikakabago ng buhay mo, ikakayaman mo, ikakabago ng buhay ng pamilya mo, lahat yan pwedeng gawan ng paraan at hindi mo masasabing mahal. Yan. Okay, let's move on para hindi tayo maubusan ng oras. Ano pa? I don't want networking. That's a scam. Oh, naka-encounter na ba kayo ng mga ganyang mga prospect nyo, kliyente nyo? Ayaw sa networking dahil scam daw ang perception nila o pagkakaintindi nila sa ginagalawan nating mundo. O pag sinabing networking, pag may mga naririnig ka na ba na ay kadiri, ay parang allergic na sila sa networking, di ba? O paano nyo i-counter ito? Paano nyo sagutin ito? Yan, as I could see here, nasa almost 300 na tayo na tawag dito na manonood at sa 300 na tayong manonood at tagapakinig. Yan, paano nyo sagutin yung mga gantong mga objection ng mga tao? Networking. Yan. So, normally sa akin kasi, tinatanong ko yung kliyente ko kung ano ba ang pagkakaintindi niya sa networking. Yan. Hindi mo ba part ka din ng network ng boss mo? Sabi ni Isay. Okay? Okay? Ang pangkaraniwang sinasagot ko, tinatanong ko yung nag-object o yung prospect kung ano ba ang pagkakaintindi niya sa networking. Probably, marami kasing tao na misinterpret nila ang networking. Akala nila pag networking, gine-generalize nila na scam. Hindi. Okay? Totoo, may mga company na scam, pero that doesn't mean lahat ng company is scam. Okay? Parang jowa mo. Parang jowa mo, di ba? Na-scam ka rin noon. O, di ba? Sabi niya, mahal ka niya, pero iba ang kapiling niya. O, di ba? Scam yun. O, tao ang nag-scam, di company. Sabi ni Joy. Tama. Oh, balik ka sa kanya ang tanong. Okay. Yan, di ba? Mas scam nga yung jowa mo eh. Bakit? Ang daming pinangako pero asan na siya ngayon? Napako. Anong ginawa niya? Sumakabilang bahay. Yan, di ba? Mas scam yun. No, alamin mo kung ano ba talaga ang scam na company at hindi. Saan ka nakakita ng isang kumpanya katulad ng kumpanya natin, Power Consumerism? It's been existing for 16 years now and technically 17 years na po ang ating kumpanya. Okay, as I speak, this coming September, okay, magiging 17th year na ang Empowered Consumerism. Pero bakit hindi pinapasara ng gobyerno? Bagkus dumating pa yung point in time na ang Empowered Consumerism was awarded as one of the highest taxpayers ng isang ahensya ng gobyerno, which is Bureau of Internal Revenue. Ayan, nagpapa-shoutout si JR Bagot. Salazar, Bagot ba yan o Bagot? Ayan. Okay? So makabilang bahay, sabi ni okay. Tama, di ba? You must know ano ba talaga ang definition ng scam. Yan. Kasi I doubt kung ang isang company ay scam pero tatagal ng sabihin na natin 5 years, 10 years. I doubt. Tayo hindi. Actually, bukod sa 16 years na tayo, okay, namamayag pa po tayo, dumaan po ang pandemya. Actually, nandito pang pandemya, hindi umaalis. Pero nung kasagsagan ng lockdown, okay, ang dami pong tumiklop na network marketing companies, pero tayo namamayagpag. All like to, na nung panahon ng lockdown, maraming mawawalan ng kita, maraming hindi kikita, pero bagkus, kabaliktaran, nagkamali kami ng akala. Nung panahon ng tawag dito, total lockdown, marami pang mas malaki ang kinita.
Okay, may mga kabataan, all walks of life. Hindi nakapagtapos ng pinag-aralan, high school pa lang, 'di ba? Yung iba from different walks of life, galing sa employment, yung iba kapwa ko artista, 'di ba? Okay, tapos sasabihin mo scam. Actually, bukod doon, okay, for information, if ever may mga nanonood dito na mga hindi pa part ng empowered consumerism, probably you are a friend of someone here sa empowered consumerism. Let me tell you, guys, hindi po scam ang empowered consumerism. Dapat na isara na to noon pa. Pero bagkus tingnan nyo ha, marami pa ditong mga prominenteng tao, tama ba ako? Prominenteng tao na sumasali at naniniwala sa industriya o sa sistema ng empowered consumerism. Okay. Ang dami po. Okay, makikita niyo naman sa post yan. Right now po, okay, Ninyo Brian Bibe, is watching with us. Hello there. Okay, o katulad ngayon, if you happen to know tawag dito si Angel Jones na model po ng Century Tuna, okay? And apakapogi daw. Yan, mana lang sa'yo. Yan, mana lang sa'yo, Ninyo Brian Bibe. Okay, si bukod kay Angel Jones, sa mga hindi po nakakakilala, okay, siya po ang mother ni Tony Labrusca na ating partner na rin sa OVI, okay? And proud to say na sila po ay downline ko. They're under me. Yan, actually almost every day kasama ko sila almost every day. Katina actually she just chatted me again, itong si Angel, na meron kaming kakausapin na isang matataas na tao. Actually the previous day, that was Tuesday, ang mga kausap ko, nagulat ako, mga bilyonaryong tao. Yan, bilyonaryong tao na kukuha ng mga insurance from us. Imagine that. Ako nga nalulak sa mga kausap ko. We went to Makati na hindi ko alam without me knowing, kasi pinakilala lang sa akin under ito kay Angel na panay mga negosyante, mga milyonaryo na taga Dasmariñas, taga Forbes, taga Urdaneta sa village dito sa Makati. Okay? Kung itong mga taong ito nga naniniwala sa sistema natin, okay, bakit ikaw na kung sino pa yung mas nangangailangan ng karagdagang kita, sila pa yung negatibong mag-isip. Samantalang itong mga mayayaman na ito, open sila sa gantong industriya, open sila sa gantong oportunidad. Yan na lang ang isipin nyo. Okay? So much for that. Okay, tuloy natin. What if I can get my money back or ROI? What if hindi ko mabawi yung puhunan ko? Yan, baka may na-encounter kayong ganyan. Di ba? What if, halimbawa, naglabas ako ng certain amount, kung ano man yan, di ba, kung anong kinuha mo, tawag dito, yan, thank you sa mga comment nyo ha. That's good. Yan. So kung may mga karagdagan kayong ideas, just feel free to comment down diyan sa comment box natin para maraming matutunan mga viewers natin, lalo na po yung mga nag-uumpisa. So ito, imagine this, okay? Iniisip nila kung mababawi ba nila yung puhunan nila. The mere fact na may bumalik na produkto sa iyo that's worth more than what you paid for, bawi ka na actually eh. Tapos sasabihin mo sa akin baka hindi mabawi. Nakabawi ka na nga actually eh. Kasi may bumalik sa iyo. Yan. Pag wala kang nabawi, walang produkto, walang tangible na produkto na bumalik sa iyo, that's the time probably you will question it. Pero hindi, may bumalik sa iyo eh. 'Di ba? May bumalik sa iyo. So that means bawing-bawi ka. It's more than what you paid for. Plus, may kakibat na negosyo. Yan po yung binabanggit ko kanina na lifetime yung negosyo mo. Minsan ka lang naglabas ng puhunan pero lifetime kumikita ka. Okay? May mga distributor pa nga rito kahit na hindi mo na nakikita may yung iba may sakit pero because of the leverage, yung system na leverage sila, kumikita pa rin sila up until now. Kahit na hindi sila masyadong naglalabas, hindi masyadong kinakandak yung business, okay, hindi nila sinasamahan yung mga business partner nila, okay, pero yung mga business partner nila yun pa yung masisipag, pero wala kang choice kung hindi kumita because you're under mo tong mga masisipag, di ba? Ang iniisip nila agad makabawi. Tama? May ganun ba? So, kung sinong may mga karapatang mag-isip nun, yan yung mga nagtatayo ng mall, di ba? Ang lalaki ng puhunan niya, billion ng puhunan yan eh. Pero, how come, may mga product at services babalik sa almost 84%, sabi ni Madam Manuela Kaduyak. More than pa. Okay, more than 84% pa yung bumalik sa iyo actually. Yan, okay? Kasi tayo ay nag-abide sa batas ng Department of Trade and Industry and the Securities Commission na sabi nila pag may inilabas tayong certain amount of money kinakailangan at least 74 to 94% ng inilabas ng isang kliyente na puhunan o pera ay babalik sa kanya sa pamamagitan ng produkto o serbisyo. Sa atin hindi lang
Okay? Hindi lang ganun, ang daming serbisyo actually eh. Yung kinain mo na nga lang na 10 extra rice nung ikaw ay kinausap ng sponsor mo eh. Hindi pa ba sapat 'yon? Ayan, sabi, products pa lang, healthy ka na. Ano pa? I don't have enough capital to start the business. Wala akong sapat na kapital para iumpisahan ang negosyo. Kaya nga kailangan mong gumawa ng paraan. Kaya nga kailangan mong dapat mas gawin mo to kasi yan na yung problema mo ever since eh. Wala kang pera. Tandaan mo to kapatid, kaibigan ha. Baka meron ditong ganyan ang problema. Walang karampatang o sapat na halaga para mamuhunan sa isang oportunidad. Okay? Gaya ng sabi ko, kung ikakabago ng buhay ko yan, maraming pwedeng gawing paraan. Pwedeng mangutang. Okay? O, hindi po masama ang mangutang. Tandaan nyo yan. Ang masama yung hindi ka nagbabayad. Tignan nyo yung mga kapitalista. Tignan nyo yung mga nagtatayo ng negosyo dyan. Anong mga itinatayo na nilang negosyo? Napakalaking negosyo. Alam nyo ba ang mga fast food chain? Yan, mga fast food chain just like Jollibee, McDo, ano man yung mga nalalaman nyo dyan na malalaking fast food chain. Magkano ba ang puhunan yan? 30 to 50 million. Alam nyo ba ang ROI niyan? Ibig sabihin yung kung kailan mababawi yung kanilang inilabas, it will take about 5 years. Risk, di ba? Risk. Kung bagay kung ako, bakit ako maglalabas ng 30 to 50 million kung after 5 years pa ako kikita? Pero nandun kasi yung point eh. Nandun yung point eh. Okay? Gamitin ang utang sa as money basta para sa negosyo, walang tao na walang utang. Oh. Probably itong si John may utang to. Oh. Ibig sabihin, kung wala kang puhunan, ipangutang mo, hindi masamang mangutang. Tingnan nyo yung mga negosyante dyan. Kung mangutang sila, billion-billion, million-million, pero hindi sila natatakot because they know na pag pinut up nila ang certain business, alam nila, nakikitain nila yun at makakapagbayad sila. Pero hindi yung iniisip mo agad na pag ikaw ay magpuput up ng kapital mo ay kailangan mabawi agad o wala kang sabi mo wala kang kapital para magtayo ng certain business. Okay? So ngayon, sa tingin mo, dahil marami sa atin ang gusto magbagong buhay, sa anong pamamaraan, okay, ang naiisip mo o nakikita mo para makuha mo yung mga pangarap mo, bahay man yan, sasakyan man yan, o sabihin na natin para magbago ang buhay mo. Now, this is the opportunity. Okay? Isa ito sa ilagay mo natin sa kukote natin. Ito ay isang oportunidad na tandaan natin, minimal lang yung kapital na ilalabas mo, pero ang potential niya pwede kang kumita ng milyon-milyon. Tapos sasabihin mo sa akin, wala kang kapital. Lahat po ng yumaman, nagtayo ng negosyo, tandaan nyo, lahat yan minsan walang kapital, ginagawa lang nila ng paraan para magkaroon sila ng kapital. Ako mismo, nag-umpisa ako sa gantong negosyo, wala akong kapital dahil ako'y di hamak na isang janitor lamang dahil ako isang high school graduate lamang. Pero hindi ko ginawang dahilan yon para hindi pumasok sa isang oportunidad na may puhunan na kasing laki ng ganito. Bagkus ginawan ko ng paraan para makalikom ako ng ganong sapat na puhunan para alam ko kasi na ikakabago ng buhay ko at mababayaran ko rin naman. Bakit natin pinoproblema ang kapital? Alam mo ba, marami sa atin, kahit hindi dito sa industriya natin, kahit sa employment, may kapital ka. Di ba? Sa employment, una-una, kapital mo, you should be at least nasa second level ka ng tawag dito, na kasi ako, naalala ko nung ako'y nag-apply ng trabaho, at least kailangan daw, second level ng college yung naabot ko para ma-hire ako. Kung gusto ko yung medyo magandang posisyon. Kaya nga, ang nagiging posisyon ko lang ay janitor kasi doon lang ako, doon lang ako pasok eh. Kasi hindi naman ako, high school graduate lang ako eh. Imagine that. Sa pagiging empleyado, kung magkano man lang yung minimum, sabi natin, 600 na lang ang per day ang minimum mo. Pero anong kailangan puhunan mo? Kinakailangan makapagtapos ka ng pag-aaral. Eh, ang pagtatapos ka ng pag-aaral, magkano ba gagastusin ng pamilya mo dyan? O ito pa, pag ikaw ay, inilakad mo, inayos mo yung requirements mo, kung ikaw ay nakapagtrabaho, magkano ba yung gagastusin mo doon? Yan, kung isang katerba, SS, kung ano-ano man yan, di ba? Ano pa? Mga pamasahe mo, baon mo, araw-araw, pamasahe mo araw-araw. Hindi ba kapital? Yan lahat yan kapital na hindi lang natin naiisip. Akala kasi natin, ang kapital lang, yung certain amount of money nilabas mo, yun na yung kapital. Hindi. May kapital ka pa na ginagawa as an employee. Pamasahe mo, baon mo araw-araw, kapital yun. Okay, ako po, grade 11 lang po ang natapos, hindi po nag-aral ng grade 12. Sabi ni, Panang Alma, okay? Yan, sabi ni, si Marilu Soriano, sabi niya, sumakay ka ng bus. Yan, ano yung bus? Benta, utang, sanla. Benta, utang, sanla. So, let's move on. I'm too shy. Mahiyain ako, kaya hindi ko magawin negosyo. Actually, for your information, yan yung number 1 dilemma ko o problema ko nung nag-umpisa ako sa network marketing way back 1997. Okay, bakit? Kasi mahiyain ako.
Yan, mahiyain po ako. Ngayon, syempre, hindi nakita. Natural. Bakit? Na-overcome ko na yon. Okay? Pero when I was just starting as a network marketer, sobrang mahiyain po ako. Okay? Sa mga hindi po nakakalam, even you ask yung mga tawag dito, yung mga kamag-anak ko dito sa company, syempre si Sir Jan, Christian Enrile, he is my first cousin. Yan. Tanong nyo sa kanila, mahiyain po ako. Pero because of this industry na ginagalawan namin, na-overcome ko po yun ngayon. Yan. Kasi sabi nga, para kung gusto mong talagang magbago yung buhay mo, kung gusto mong talagang kumita, kinakailangan may self-confidence ka. How could you become successful in a business na wala kang lakas ng loob, wala kang self-confidence? Yan, na mahiyain ka. Okay? Uy, Guban Bandola, Bangkok, Thailand? Nasa Thailand ka ba? We, nasa Thailand ka, sure ka? Okay, ano pa? Kaya huwag mong isipin na mahihain ka. Ma-overcome mo yan, honestly speaking. At kailangan mong i-overcome yan. Kasi kahit sa ang industriya, kahit sa ang larangan, kahit sa employment, pag mahihain ka, it will be hard for you. Sabi ni Almam, same po, mahihain din daw siya. Ako ay merong inferiority complex. Okay? Kung hindi mo yun alam, Alma, yun ay pinsan ni sports complex. Okay? Nahiyang mangutang para mag-business pero hindi nahiyang maningil. Okay, parang gano'n, no? Yes, wag na magnegosyo kung ayaw mo naman mamuhunan, sabi ni Christina. Okay, tama. Saan ka pupulutin kung ganyan mahiyain ka lagi? Okay, kakabago ng buhay mo. Dapat you should have your self-confidence. Okay, binibilisan ko lang guys ha. Anong oras na ba sa atin? Okay, 7:30. I don't have acquaintances to invite o wala akong maimbitahan. May mga na-encounter na ba kayo? 3 months ka na dyan sa Bangkok, JP? I-chat mo ako, may sasabihin ako sa iyo JP. Okay, may bibilin ako diyan. Okay. Ma'am, si Madam Jane Fernandez ng Davao City. See you next week. I'll be there in Davao by September 3. Yan, September 2 nasa Jensen ako, September 3 Davao, September 4 Panabo City. Okay, see you there sa mga taga Davao and Jensen. Wala akong maimbitahan kasi wala na ubos na yung kakilala ko. Actually, isa rin sa problema ko to because actually hindi naman ako taga Manila. Okay, laking probinsya po ako, laking Pangasinan po ako. Dumating po ako dito sa Manila way back 1995 nung nag-migrate ako dito and I was invited sa gantong industriya 1997. Imagine this, sino bang kakilala ko rito? Meron syempre pero kukunti. Bakit karamihan ng kamag-anak namin nasa norte? Wala akong kakilala, walang kaibigan. So anong ginawa ko? Because yung business natin, you tend to talk to a lot of people. Okay? Actually, dito sa negosyong ginagalawan natin, kung sino pa yung hindi mo kakilala, sila pa yung higit na naniniwala kaysa yung mga kakilala mo na mga walang kwenta, na tawag dito, imbis na tulungan ka para magbago ang buhay mo, tinutulungan ka pang lalong bumagsak sa buhay. Bakit? Walang ginawa kung hindi, ano dito, kailan po dito sa Naga Camarines Sur? Hindi ko po alam sa so far kasi wala pang naibibigay sa aming schedule dyan sa Naga and Albay o sa Legazpi. Wala pa pong naibibigay sa amin. Probably kung sa mga leaders nyo ay makapag-request sila sa amin yan at makita namin there's an ample amount of attendees yan na hindi naman sana malugi kasi ang laki ng ginagastos namin sa pagbiyahe. Airfare na lang, hotel, pagkain pa, di ba? Mga bayad pa sa mga travel, sa mga land travels kung saan kami naroroon, malaking halaga po yan. Okay, tapos ang aatin ng mga 15 lang, hindi po yata value for money. Kumbaga kung if you think of, tawag dito, pag ikaw ay negosyante. Tama po sir, thank you po. Lagi diyan kayo. Yes, JP ha, i-chat mo ako. May sasabihin ako sa iyo. Yan, hindi ako naniniwalang wala kang maimbitahan. Ako ay tawag dito, ganyan din ang problema ko pero hindi mo pwedeng sabihin sa akin na wala kang maimbitahan. Ang totoo diyan, ayaw mong mag-imbita, tamad ka. Yan, kasi kung walang maimbitahan, imagine this, nagfe-Facebook ka nga. Okay, maximum meron kang 5,000 na friends diyan. Kung lahat yan hindi naniwala, wala silang karapatang maging kaibigan mo pag ipag-unfriend mo na lang yan, di ba? Dapat yung totoong dito sa Bacolod, possible ba mo? Yes, may mga pumupunta po dyan sa Bacolod pero ako wala pang schedule na ibinigay sa akin for Bacolod. Kasi when I went to Iloilo, Iloilo lang po, hindi ako pinapunta ng Bacolod kasi hindi na ako sinabihan na pumunta ng Bacolod ng mga leaders from Bacolod. Parang nagkataon na yung mga may mga sarili silang event kaya sayang naman. Si Aaron tumatawa. Okay, kaya hindi ako naniniwalang walang maimbitahan ang Facebook. You have a lot of friends there. Okay? O ganito na, there are billions of users ng Facebook tapos sabihin mo wala kang maimbitahan. Yung technology na nga na ginagawa natin, tingnan mo without this technology na ginagamit natin ngayon, tingin nyo ba
mas mamamayagpag tayo sa negosyong to. Baka kung kailan ka pa pwedeng may makausap, aantayin mo pa yung mga kaibigan mo na galing sa ibang bansa para makausap mo, masharean mo ng ating oportunidad na nakita mo at nakilala mo. But because of the technology that we have, isipin mo ngayon pa lang, iba't ibang sulok ng daigdig tayo na ron, but we have this platform ngayon na natututo tayo, nakakapag-aral tayo. Sabi ni Juliana, malapit niya nang i-block lahat. Sige, ang totoong kaibigan, tutulungan ka, sasamahan ka, 'di ba, sa isang bagay na alam naman na ikakabago ng buhay mo. Ngayon, kung hindi sila tutulong, huwag kang manghinayang na tanggalin sila sa friends list mo. Yan, bakit? Mga marites lang pala sila sa buhay mo, di tanggalin mo na. Ano pa, I'm not good in speaking, hindi ako magaling magsalita. Actually, hindi naman kailangan magaling kang magsalita. Natural, pag nag-umpisa ka pa lang, hindi mo pa ma-share lahat. That's why you need to learn. Okay, kaya nga may mga trainings tayo, may mga NECO, may mga ECAP, may mga leaders training para matuto kayo. Pero that doesn't mean bagong sali ka lang marunong ka na agad. Ako, it took me a lot of time. How many years bago naging ganto, di ba? Sir Bong, may office na pala sa Dipolog City. Yes, lugar mo 'yon. Okay, sige JR, di ko naman tinatanong. Galing ako doon, I was able to open up the new BCO doon sa Dipolog City. Yan. So huwag mo isipin na kailangan magaling kang magsalita. Basta alam mo lang ipaliwanag ang ating sistema, enough. Bakit? Kaya nga diyan papasok yung sinasabing ABC rule, 'di ba? Tatawagin mo si upline, yung upline mo ang magpapaliwanag doon sa prospect mo habang ikaw dahil bago ka pa lang ay nag-aaral ng ating negosyo. Wala ka namang makikita, bagong panganak doktor agad. Ang doktor nga 10 taon, 12, 13, 14 years mag-aaral 'yan bago maging ganap na doktor. So ganun din tayo. Na-miss daw umuwi sa Dipolog ni Alma. Sige, umuwi ka na. There's so many fish in the ocean, sabi ni Theody. Tama. Okay, ang dami pang pwedeng ang daming naghahanap ng oportunidad diyan sa labas. Tamad ka lang maghanap. Ngayon sabihin mo, sino? Hahanapin mo sila, wala namang lalapit sa iyo, di ba? Kailangan mong hanapin 'yan. Okay? Hope may natututunan kayo. Ano pa? Nasubukan ko na 'yan. Okay, ilang beses na akong nakasali sa ganyang industriya. Wala naman nangyayari. The question is, ano bang ginawa mo para may mangyari? Ano bang ginawa mo para para magkaroon ka ng resulta? Baka mali yung ginawa mong sistema. Baka kulang ka sa hataw. Yan. So, kung ikaw sinasabi mo ngayon na ilang kumpanya na yung nasalihan mo at walang nangyari sa'yo, maraming pwedeng maging dahilan yan. Pwedeng baka yung kumpanya na sinalihan mo hindi naman kagandahan. Baka naman yung sistema na ginawa mo doing the business is not the right system. Baka naman tamad ka. Yan. Baka naman hindi ka nag-iimbita, nag-aantay ka lang may lalapit sa'yo. Nakakita ka na ba ng mga Hindi, pwedeng ganun Okay? Kailangan hahanapin mo. Kumbaga sa relasyon, di ba? Sa relasyon tawag dito, I commend those yung mga nakapagrelasyon na isang beses lang at hindi na nabigo. Pero majority ng tao, okay, alam nyo ba yan na bago makapangasawa yan nanggaling yan sa mga iba-ibang relasyon. Okay? May nangungumusta si Maricel Gonzalez. Okay, nangungumusta sa comment box okay, parang sabi lang ako ang dami kong nakarelasyon. Hindi naman sa nagyayabang. Yun nga lang kasi hindi probably there were not the right person for you. Diba? Hahanapin mo yung right person for you. Same thing with the company. Probably yung mga nasalihan mo na ibang kumpanya is not the right company for you. Baka ito na yung company na right for you. And that doesn't mean walang matinong kumpanya. Okay? May matinong kumpanya. Ikaw lang siguro ang hindi matino. Ang dami ko kasing naririnig na gano'n Pare-pareho lang yan. Wala naman mga scam yan. Walang matitinong kumpanya sa network marketing. Ang tanong, ikaw ba matino? Baka ikaw hindi matino. Baka matino yung kumpanyang sinalihan mo, pero ikaw hindi matino. Pero dinadamay mo yung kumpanya na hindi matino, wala ka namang ginawa para maging successful ka. Bakit sisisihin mo yung kumpanya? Ay, ambot si mong lubot. Ano pa? I can't. I think that's difficult to do. Mahirap yan. Hindi ko kayang gawin. Ano naman ang sagot nyo doon sa mga ganong objection ng mga prospect nyo? Tumatawa si Alma. Bakit ka napapatawa, Alma? Okay, hindi ko kaya yan. Mahirap yan. Okay? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin mahirap, anong aspeto ng buhay natin? Saan mo ba nakikita na oportunidad o larangan o ano pa ba, industriya ang gagawin mo na madali para makuha mo ang mga pangarap mo? Sige nga, sabihin mo sa akin. Kung ang pangarap mo magkaroon ka ng sasakyan, okay?
Kung ang pangarap mo ay, Marvin Urbano ng Novaliches, kung ang pangarap mo ay magkaroon ng sarili mong bahay, kung pangarap mo ay kumita ng sapat na halaga para maiahon mo ang pamilya mo o ma-survive nyo yung pang-araw-araw, sa tingin mo ano ang kailangan mong gawin? Yan. Okay? Di ba lahat ng bagay gagawin mo para sa pamilya mo? Ngayon sasabihin mo sa akin mahirap. Walang madali, kapatid, kaibigan. Walang madali sa mundong ibabaw. Lahat mahirap. Okay? Pero pag yan ang sasabihin mo sa akin, tandaan nyo to ha, pag ang sasabihin nyo sa akin na dahilan ay mahirap, hindi actually yung gagawin mo ang mahirap. Ang mahirap talaga nasa utak mo. Bakit? Kasi pinangungunahan mo ang isang bagay na sabi mo mahirap, pero sa totoo lang, kaya mo, yun nga lang, ayaw mong gawin. Tamad kang humataw. Ayaw mong gawin yung mga dapat mong gawin para maging successful ka. Kaya sabi mo sa akin mahirap. Lahat ng kailangan mong gawin, tandaan mo to, kung komportable ka sa mga ginagawa mo, ibig sabihin, hindi mo mararating yung mga kailangan mong marating kasi komportable ka. Halimbawa, ano ba yung narating mo ngayon? Yan. Kung ganyan ang buhay mo ngayon, kung ano yung estado ng buhay mo ngayon, lahat ng ginawa mo, yun kasi yung komportable ka. Ngayon, kung mas may higit ka pa na inaasam sa buhay, sabi nga nila, to become successful, you must do things na hindi ka komportable. Yan. Okay? Kasi nga, lahat ng bagay na komportable ka, ginawa mo, kaya yan yung estado mo ngayon sa buhay. Ngayon, para mas umangat yung buhay mo, gawin mo naman yung mga bagay na hindi ka komportable. Baka doon ka dadalhin sa mga gusto mong marating. Yan. So gawin mo yung hindi ka komportable. Sir Bong, ano ba yung mga hindi ko komportableng bagay? Yung nare-reject ka, yung pinagtatawanan ka, yung nilalait ka, hindi ka komportable, di ba? Sino ba sa inyo gustong laitin? Sino ba sa inyo pag pinagtawanan hindi magre-react? Natural, lahat naman tayo may emotion, di ba? Yun nga lang, kailangan, di ba, gawin mo to, harapin mo kasi ang nakataya dito, ang kapalit nito ay pangarap mo. Kung ang pangarap mo sasakyan, bahay o income na gusto mo, malaki ang kapalit nito. Okay? Okay, mahirap makuha to. Sasabihin mo, ay, ang hirap mag-network huwag mong gawin ito, mahirap ka naman na talaga So, ibig sabihin, magpapakahirap ka na rin lang, siguraduhin mo doon sa nagbabago na buhay mo. Lahat naman mahirap. Tandaan mo to, kapatid, kaibigan, mahirap maging mahirap. Mahirap din maging mayaman. Pareho lang na mahirap. Uulitin ko ha, mahirap maging mayaman, mahirap din maging mahirap. Parehong mahirap. Magpapakahirap ka na rin lang, siguraduhin mo doon sa nagbabago na ang buhay mo. Kasi pareho lang naman ang effort na gagawin mo at ilalabas mo. Magpapakahirap ka na rin lang, doon na sa payaman ka at nagbabago na ang buhay mo. Ano pa? So, ang tawag dito, malayo ang opisina. Yung iba nga nag-abroad marami nga dito sa mga viewers natin ngayon nasa ibang bansa na iniwan nga ang mga pamilya nila dito. Tandaan nyo to. Tandaan mo to, kapatid, sa mga nakikinig dito. Kahit gaano pa kalayo yan, kung ikakabago naman ng buhay mo, ikakabago ng buhay ng pamilya mo, di ba? You need to sacrifice. That's the main thing. You need to sacrifice. Kung gusto mo kasi malapit, yun yung komportable ka kasi malapit. Pero kailangan mo talagang mag-sacrifice. Kung kailangan lumayo ka. Kung pansamantala lang naman yan. Hindi naman habang buhay lalayo ka. Tama? Ano pa? It won't last long. Hindi magtatagal yung kumpanyang yan. Magsasara din yan. Honestly, sa mga nagsasabing yan, totoo yan. Ang office po, sa main office, 9:00 araw-araw, sarado na. Kaya araw-araw kami nagsasara. Okay? Hindi magtatagal yan. Marami na pong nagsabi niyan. Okay? Some of it are part of our company. Hindi magtatagal tong company to. Good news. Sila yung hindi nagtagal. Okay? Hindi nagtatagal. Matagal na naming naririnig yan Okay? Unang taon, ikalawang taon, ikatlong taon pa lang ng kumpanya, naririnig ko na yan Hindi daw magtatagal ang kumpanya pero sila yung wala na. Sila yung hindi nagtagal. Hindi ko na sila nakikita Sila yung hindi nagtagal. Umabot tayo sa 370 kanina. Okay. I'm busy. I don't have time for that. Marami akong ginagawa. Okay lang maging busy ka, kapatid, kaibigan. Kung yung kinabibisihan mo naman kinakabago ng buhay mo. Ang problema, yung kinabibisihan mo kinakabago ng buhay ng ibang tao. Paano pa magbabago ang buhay mo kung busy ka sa mga bagay na kinakabago ng buhay ng mga ibang tao? Paano naman yung sa pamilya mo? Yan. Okay? Lahat naman busy Sabi dito, most people are skeptical of what I do because society has taught us to look for jobs, not opportunity. Yan, kasi mas madali sa kanila, yung kinsena, katapusan, sigurado na. Yung kinsena may tatanggapin, yung katapusan may tatanggapin. Yun yung gusto nila, madali. Bakit? May siguradong kikitain. Okay? Pero ilang taon mo gagawin yan?
Okay? Hanggang kailan mo gagawin yan para makuha mo o makuha mo yung mga pangarap mo o ikabago ng buhay ng pamilya mo? Hanggang ilang taon mo gagawin yung ganyan? Yung kinsena katapusan. O yung ibang natapos na rin sila eh. Hindi pa nagbabago buhay ng pamilya eh. Natapos na rin siya. Bakit? Binawian ng buhay. O, inabutan ng kinsena, katapusan, pati siya, natapos na rin. Tama? Tama ba? Sa mga nagko-comment yan, thank you ha sa mga comments nyo. Sa yun yung maganda kasi maraming natutunan yung lalo na yung ibang nakikinig din dito. Yan, sa mga experiences nyo. Oh, yung mga ibang people ba, ibang people to, ibang tao skeptical sa mga ginagawa natin kasi mas komportable sila na maging empleyado. Yung kinsena katapusan may tinatanggap silang sigurado. Yan, okay. Ako nga sabi ko doon sa mga kaibigan ko na mga empleyado sabi nila ayaw ko yung ginagawa mo kasi walang sigurado sa kinikita nyo kaya oo nga sabi ko naiinggit ako sa inyo kasi kinsena tanggap ka ng sweldo mo, 15,000. Katapusan, 15,000. Kinsena, 15,000. Katapusan, 15,000. Kinsena, 15,000. Katapusan, 15,000. Hanggang kailan yun? Sa akin minsan, di ba? Minsan kikita ako ng ganun. Halimbawa, sample na lang. Minsan kikita ako ng 100,000 isang buwan, tapos biglang magiging 150 sa susunod na buwan, tapos bababa na naman, magiging 90,000 sa pangatlong buwan, tapos tataas ng 200,000 sa pangapat na buwan, tapos bibigla babagsak naman ng 100,000 sa panglimang buwan, di ba? Ang nakakabwisit kasi hindi sigurado mas gusto nila yung kinsena, 15,000, katapusan, 15,000, kinsena, 15,000. Ibig sabihin, yung effort na ginagawa mo hanggang doon na lang. Paano kaya pag may nangyari sa'yo? Yan. Paano kaya? Wag naman sana maaksidente ka, magkasakit ka, yan. O di, baka hindi mo naabutin yung kinsena, katapusan mo na rin, di ba? So sa mga nanood po, nakinig dito sa ating episode natin ng handling objections. Ngayong araw na to, maraming salamat sa pag-aantabay niyo sa pagiging part ng ating training. Okay? Maraming salamat sa inyo. Though marami pa tayong pwedeng pag-usapan, yun nga lang time forbid. Uy, mabot tayo ng 400 Nakita ko 'yon. God forbid yung may maduda sarili. Talagang dami pang dami pang mga comments. Sige, comment lang kayo. Ako ay tawag dito, tapos na po sa aking tawag dito, topic. Good morning to God be the glory. Yan. So, maraming salamat sa mga nahirapan ka na ayaw mo pa humanap ng magandang opportunity. Sabi nung grabe, thank you so much from thank you, Joanne Silva. Yan, thank you sir Bongalat. Maraming salamat sa inyo. Okay, till our next episode. Okay?